I would suggest to the legislators and the politicians here, Facebook, which is #1 in the Philippines, can actually provide free pulse of the public. You just have to understand the principle of the crowd, the principle of herds. And when you listen, when you post something and you ask reaction from the public, that is free. That sometimes they do not trust mainstream media for information. Meron study, sir, na ganyan. Magcha-charge ka ng isang tao na sasabihin mong nanlilin lang ng kapwa Pilipino at opinion mo pala yun. Yun po siguro yung dapat nating lamang nabigyan ng attention, Mr. Chair. Yung mga ganong klaseng mga pamamaraan ng pagkikriticize sa atin nang wala namang basihan. Pag may basihan po, yun po yung sinasabi ng doctrine of fair comment. Huwag po tayong masyadong maigpit sa kanila. Pabayaan po natin sila sapagkat nakakatulong naman sila. Baka naman sa ating pagmamadali po, nagkakamali rin tayo. Hayaan natin silang i-criticize din nila tayo. Sana man lang kung sinabi niya yung pagka-handshake, mali. Okay lang yun. Kagaya po nung sinabi ko rin kanina, na may nakitandem po sa akin na isang senatorial aspirant. Hindi naman po ako yung gumawa ng billboard. Pinatawad ko na po yung female blogger na yun. Kasi kasama po yun sa ating buhay bilang public servant. Yun po talaga ay protected ng ating saligang batas. Ang medyo masakit lamang po yung nagpapanggap na akala mo responsible sila. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung, okay. It's, there's a, hindi, Say milyonaryo, sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Alright, welcome back. Nagbabalik na naman ho tayo mga kabalitaan at meron naman ho tayong pag-uusapan patungkol na naman ho sa naging pahayag at stand nitong si Madam Maria Malut Tikia. Tama ba ako? Maria Lourdes Tikia, mga kabalitaan. At itong si Senador ng Bayan, wala nang iba, si Congressman Rodante Marcoleta. At kanilang ipinagtanggol ho ang karapatan ng mga vloggers, yung malayang pagpapahayag ho mga kabalitaan. Dito natin masusukat na yung kanilang panindigan ay talagang hindi ho ito nagbabago mga kabalitaan. Ang mga nagbabago lamang ay yung mga nasa HUAD Committee. Hindi pala. TRICOM na pala ngayon mga kabalitaan. TRICOM na pala ito. Anyways, tuloy-tuloy na ho tayo. At bago pa po ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe. Meron ho tayong 45,120 subscribers. Maraming salamat talaga. Pinasaya nyo ako dyan mga kabaitan. Kahit paano unti-unti nang tumataas yung subscribers ho natin. At matsalam mo sa lahat ng mga moderators, lahat na rin ng mga solid subscribers ho natin, solid DDS, Luzon, Visayas, Mindanao, overseas Filipino workers, saan man lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino. Welcome dito sa ating munting bahay, ang reaction video ng Danagan Balita News Update. Ay, bati muna tayo kay Mami Rose at Daddy Berting and Tuwi Tobias dyan sa Cebu City. Matsalam sa widescreen na lagi nyo akong napapanood dyan. Alright. Well, anyways, huwag kalimutan, no to skip ads ho tayo ha. Tandaan nyo po mga kabitaan, malaking tulong na ho yan sa inyong lingkod. At hindi na ho tayo magtatagal. Heto na po, panoorin na naman ho natin itong naging pahayag at bibigyan ho natin ng komentaryo. Kokomentaryuhan ho natin mga kabalitaan itong naging pahayag at maganda ho ay pabor ho ito sa mga DDS vlogger o DDS rather, not DDS, parang Bisayang-Bisaya na ako ngayon DDS vloggers mga kabalitaan. Heto na po, panoorin ho natin. In the minimum, let's have a code of ethics. Thank you, ma'am. Maraming salamat, Mr. Chair.
I'd like to ask. Okay, ibalik muna natin kasi parang na-forward ko konti. Ito na po. I would suggest to the legislators and the politicians here, Facebook, which is number one in the Philippines, can actually provide free pulse of the public. You just have to understand the principle of the crowd, the principle of herds. And when you listen, when you post something and you ask reaction from the public, that is free and unfiltered. It is how you receive those comments that may not be to your liking. A focus group discussion would probably cost 500,000. Posting a line or two on a proposal, a bill, and seeking the pulse of the public is free. So I guess what am I saying? It can work both ways. For so long as the virality and the engagement is organic, I don't think we need to restrict expression. But in the minimum, let's have a code of ethics. Thank you, ma'am. Maraming salamat, Mr. Chair. I'd like to ask any respondent present, Mr. Chair, if they can answer. Why did social media bloggers proliferate? Bakit po sila dumami? Alam niyo mga kabaitaan, no? Itong pagtatanong ho ni Congressman Marcoleta ay talagang malaking kung dapat lang talaga ng masagot ng maayos. Pero kung ako po ipagbibigyan ng pagkakataon na sasagot to niyan, bakit to ba dumami yung mga vloggers? Marami hong mga rason. At kung pag-uusapan ho natin yung kita, ay talagang kikita ho yung mga vloggers dito na masasabi ho natin na easy money. Kasi kung may cellphone ka, may laptop ka, at kahit anong cameras na pwede mong gamitin, tapos may bahay ka dito sa YouTube at monetize yung YouTube mo, maganda yung algorithm, sigurado ho, may kita ho kayo mga kabalitaan. Yun po yung totoo ho dyan. Ako inaamin ko po, kumikita ho tayo sa YouTube pero hindi ho ganong kalakihan mga kabalitaan kasi tamang-tama lamang ho na minsan abuno pa tayo magbabayad ho sa ating kuryente, minsan abuno pa tayo bayad sa siyempre may mga utang ho tayo, hindi natin hindi natin maiiwasan makautang tayo mga kabalitaan. Right? At ang pinaka-importante ho, kaya dumami ho itong mga vloggers like me ay naging bahagi na rin dito. At hindi ho lahat ng vloggers ay tinatangkilik ko nila yung pagpapakalat ng fake news mga kabaitaan. I'm not one of them. So, kung ako po yung sasagot, kaya po tayo naging vlogger una ho dahil sa prinsipyo na ipinaglalaban ho natin sa isang politiko na alam ho natin at nakakasiguro tayo na tayong mga Pilipinong sumusuporta ho, lalo na kay Tatay Digong Duterte, ay may assurance ho tayo yung safety ho natin at siguradong uunlad pa lalo yung ating inang bayan mga kabaitaan. Dahil kung pag-usapan ang korupsyon, kung kanilang ipinapangahid kay Tatay Digong sa mga Duterte yung korupsyon, hindi po natin nakikita ho yan. Mas lalo pong tumitiba yung ating paniniwala sa kanila dahil sila na mismo sa kanilang akusasyon ay hindi ho talaga nila napapatunayan hanggang ngayon mga kabalitaan. Mas lalong lumakas yung loob natin na ipagtanggol itong mga Duterte kasi nga napakatahimik lang ho nila. At although wala na sila sa posisyon, nakikita rin naman natin na madami pa rin hong nagmamahal sa mga Duterte. Lalo na ngayon kay Inday Sara Duterte na inabuso, binuli, lahat-lahat na paninirang puri at kung ano-ano pa dyan. Pero matatag ho tayong mga DDS supporters na ito ay malalagpasan ng mga Duterte ang hamon ho ng kanilang kalaban sa politika na kung saan ay marami na hong galit. Kundi lang isa, dalawa, tatlo, halos taong bayan ng ating bansa na mga Pilipino ay nakikita na rin kung gaano ho nila binastos, kumbaga isa walang bahala yung problema sa ating bansa dahil nga sa kanilang sariling kapakanan na para lamang sila ay ma-survive at kung magkakaproblema ay sila hindi mahirapan, tayo yung mga tayong mga taxpayers ay lalo hong malugmok sa kahirapan mga kabalitaan.
Kaya dumami ho yung mga vloggers dahil nga po ay nakikita nila na sila ay magagamit din at gagamitin pagsasamantalahan nila yung pagkakataon sa mabilis na pagbabago sa ekonomiya, sa teknolohiya sa ating bansa. Dahil dati, hindi tayo makakasuporta dahil walang social media at yung may mga pera lang pupunta, bibili ng oras sa radio station, television station, at tayo ay libre na ho ito. May internet ka na, may gamit ka. At the same time, pinagtatanggol mo yung taong politikong pinaglalaban mo at kikita ka pa dito mga kabalitaan. Naging negosyo na kasi itong social media ngayon, lalo na ho ang YouTube, TikTok at Facebook, mga kabalitaan. Kaya dumami na ho. Ewan ko sa ibang kung ano ang kanilang magiging eksplanasyon nito. Pero sa tingin ko po, yun po ang ating naintindihan at doon ho natin pinagbabasihan sa ating mga sa ating karanasan sa panahon ngayon, mga kabalitaan. Dahil po, hindi na natin may pagkakaila na ang social media ngayon ay nakakatulong na talaga. Bawat isa o bawat vlogger o may mga social media accounts o mga content creators sa kabalitaan. Mr. Chairman, if I may. Would you want to answer the Yes, sir. question? Anybody, Mr. Anybody? Chair? But you're raising your hand, ma'am. Yes, sir. Sige, go Bakit ahead. dumami? Because it is free. It's personalized. You hide behind the veneer of some lock their profile. So bakit dumami? It's the in thing, mabilis. Again, I go back to the 3 seconds rule. Hindi mo siya mahagilap. Pangatlo, dahil personalized, Filipinos are very personal. They're very private. But because of Facebook, you are able to immediately say something, post something, and if it virals or is shared, then to a certain degree, na-discover mo yung kagandahan ng technology. It's just that, syempre meron ring side na ina-abuse. So sir, libre yun. Imagine you talking to your loved ones, free. TikTok created a different animal. But TikTok is very segmented. You want to talk with the youth, go TikTok. But you cannot carry, your messaging has to adjust to their level. You cannot be doing TikTok and talk about freedom or rights. You have to contextualize that. So, makikita nyo ho, ibang-iba. And the other thing that, it's not only Facebook, even IG, Filipinos are very visual. So, you take a picture na napaka-ordinaryo, they will not share. But you add color, you add culture, it becomes shareable. So these days, our world is becoming so small that you can actually send so many things and it becomes viral. So Is it also possible, Mr. Chair, that they can get more information, they can share more information through social media than they can get from the mainstream media? pwede yun, sir. May replacement factor kasi ang mainstream media takes a while to print. But ito, at the moment, you get to push what is happening. And That sometimes they do not trust mainstream media for information. meron study, sir, na ganyan. O, di ba? Mismo si Mamalu Tikia ay inamin na rin na meron talagang mainstream media na hindi ho mapagkakatiwalaan. Siguro ho, ito, opinion ko lang po ito, mga kabalita, no? Kaya po siguro, hindi ho natin alam kung ano pero this is just only my opinion. Hindi natin alam, baka itong pagdinig na ito, or baka isa sa mga nagsuggest ay itong mainstream media na kailangan magkaroon ng regulasyon sa kanila dahil medyo naano na sila para bagang medyo nabawasan yung tiwala ho ng taong bayan sa kanila dahil nga po sa mga vloggers na lagi hong sinasabi na wala at hindi ho ito mapapanood yung aming ipinapalabas ngayon sa iba't ibang sa mainstream media, mga kabalitaan. Siguro nasasaktan din siguro sila kaya posible
Pero hindi ko sinasabing ganun hong nangyayari. Pero ito'y opinion ko lamang ay kasi minsan mapaisip kasi tayo, ba't ba laging ganun? Ba't ba yung mainstream media ay nababalita sa mga vloggers, ngunit hindi naman na ipapalabas sa mainstream media? Di po ba? So, kita nga, kumukuha nga tayo ng mga news and information sa mainstream media at ating hong ibinabalita ho natin, binibigyan ho natin ng reaction dito. Pero yung mga lumalabas ho na parang naging eksklusibo ho sa mga vloggers ay hindi ho talaga natin nakikita sa mainstream media na binabalita ho nila mga kabalitaan. Kaya malaki rin ang paniniwala ni Ma'am Malu Tiquilla. At the same time, talagang si Congressman Marcoleta ay isa rin ho sa biktima ng fake news ho sa mainstream media. Lalo na ho sa pamantalaan, yung news, something like newspapers, no? So, biktima rin ho siya dito at sa iba pang mga platform media, mga kabalitaan. Kaya nga po, ang punto ho dito ni Congressman Marcoleta ay kanyang binibigyang linaw ho talaga ang karapatan ho ng bawat vlogger na kung saan ay sila'y makapagpahayag ng may kalayaan mga kabalitaan. Dahil dito niya ho sinasabi na magkaroon ho tayo ng code of ethics, pero hindi ho natin pipigilan kung anong sasabihin ho nila. At tama nga rin na sinabi ni Atty. Niel Abayon na magkaso lang kayo, kasuhan nyo, kasi may batas na, may existing na ho yung batas patungkol ho sa libel at cyber libel mga kabalitaan. Yan. Yes, because Mr. Chair, ako po, biktima ko po nabiktima rin ako ng dalawang broad seat na yan. Yung sinasabi ko po sa inyo kanina when we started, if you remember, last January 13, this year, there was a huge rally that happened. And I think this is something that we can agree on without debating with one another. It was a huge rally. In Metro Manila alone, the two broad states I was referring to estimated the crowd to be in the vicinity of 1.8 million participants. And there were 12 more sites across the nation. So the total, according to estimates, should not be less than 4 million people. Pag binasa po ninyo yung dalawang broad seats, Mr. Chair, on December 14, where the event is supposed to be reported, hindi man lang po ako na-mention. I was one of the speakers in that youth rally. Ang ating Senate President po was not there. Pero was given at least 2 paragraphs doon sa kanilang. Meron pong mga politicians na dumalo doon, although they were not invited. Pero na-mention po silang lahat. Ako po na nagsalita close to about 1 hour. Ni anino ko po hindi nabanggit eh. Mr. Chair, kahit na po sana yung sinabi, there was a politician who spoke there. We don't know him at all. Baka okay na sa akin yun eh. Not even an asterisk. Mr. Chair, tingnan po ninyo yung slogan ng dalawang broad seats. Balanced news. Fearless views. How can you balance that news? When one of the actors there, ako po yung nag-provide ng context. Bakit po takot na takot sila na banggitin na sa... Siguro, Mr. Chair, kung baka may litrato akong maliit doon, baka mamaya nilagnat po yung editor doon. Yung isa pang broadsheet, truth shall prevail. Paano po? Nasaan po yung truth doon? Other politicians who just happened to be there, na-mention po lahat ang pangalan. Except me. So dito po, natitipon tayo ngayon para pag-usapan yung mga bagay-bagay na nai-report yung po talaga sobra. And I admit that. Kagaya po nung nangyari kanina ngayon. Yung iba naman po tama lang yung ginagawa nila, Mr. Chair, sapagkat they can criticize. Lalong-lalo na po doon sa mga public figures.
ng public servants like us. Huwag po tayong balat sibuyas, sabi po ng jurisprudence. Meron pa nga pong doctrine of fair comment. Ito po ay nagawa dun sa Borjal versus CA. Nakapagka po yung isang pinag-uusapan relates to public interest. In public discourse, huwag po tayong masyadong manipis. Talagang meron po silang karapatang i-criticize tayo. Tama po yun. Maliwanag po na nakalagay sa ating saligang batas. Pinoproteksyon na ng free speech. At pagka po public issues po, public discourse talaga, may karapatan sila kahit vlogger sila, kaya mag-criticize. Meron lamang po talagang dapat na limit lamang. No, dito ho tayo magtataka mga kabalitaan, no? Bakit si Congressman Marcolita ay naintindihan niya po yung karapatan ng bawat isa? Kasi nga po, pag ikaw po yun sinasabi ko na to, na pag public figure ho kayo or public official, subject to criticism talaga. So ngayon, yung nasa TRICO mga kabaitaan, ay pinipilit ho talaga nilang ini-invite yung mga vloggers na sa tingin nila ay sila ay o kumbaga sila ay natatamaan. Ba't ayaw na lang talaga nilang magsampa ng kaso? Di po ba? Kasi may batas na ho tayo yan eh. Ang rason ni Barbers, ba't pa ba ako magsasampa ng kaso? Hayaan na ba natin na dadami yung kaso dyan sa korte na hanggang ngayon nakatenga pa yung iba? Di po ba? Parang medyo nakaka-insulto din sa part ng korte, ng hukuman, kung ganun ho yung mentalidad ng isang politiko. So, parang hindi niya na ho susundin yung naging batas na talaga para ho doon sa cyber libel, oral defamation, yung ano pa, marami pa no? At talagang gugustuhin nila na makabalangkas sila ng sarili ho nilang interpretasyon sa karapatan ng bawat isa kung ito ay wala na ho sa boundaries mga kabalitaan. At buti na nga rin na kanina sa vlog natin na ipaliwanag talaga ni Attorney Neil Abayon na karapatan din talaga ng mga vloggers na pumunta ho at questionin itong ginawa ngayong pagdinig para sa mga vloggers. Allegedly, sinasabi ho ni Barbers na pogo at narco vloggers or vloggers sa mga kabalitaan na kung saan ay talagang sila naniniwala na binabayaran ho ang mga DDS vlogger dito mga kabalitaan. At ang punto ho rito, kung sila ay dadalo ho dyan, posible na marami ho talagang matitenga at makukulong sa kulungan. Hindi na ho dyan sa loob ng House of Representatives sa kanilang detention cell or detention center mga kabalitaan. So, para pag nasa loob na ho kayo ng plenaryo, ay sigurado ho 80 to 20% ay hindi na ho kayo makakalabas dyan sa House of Representatives. Makakalabas man kayo, himas-rihas na agad. Dahil pag hindi ho nila nagustuhan yung iyong sagot, ay isa-cite in contempt ka na mga kabalitaan. Kasi may power ho sila Pinagkalooban ho sila ng ganong kapangyarihan na sila ay makapag-decide kung anong gagawin ho sa inyo mga kabalitaan. So nangyari na ho ito sa panahon ni VP Sara Duterte, yung in aid of legislation, at the end, in aid of persecution mga kabalitaan. Di po ba? At dyan pa mismo, nakikita na ho natin na meron ho tayong A1 information na kung saan po ay merong isang warrant of arrest na di umano na isang babaeng vlogger mga kabalitaan, kung sino kaya ito. Ewan ko lang kung chismis to, si Mema naman nagsabi nito Nakita niya daw yung nakita niya daw doon sa office ni CIDG Chief Torre na meron na daw warrant of arrest yung isa sa mga vloggers diyan mga kabalitaan na babae. Kaya kanina or kanina kung saan naandyan si Torre naghihintay
para ho ma-serve siguro yung warrant of arrest nito mga kabataan. I'm not sure about this, pero malamang may connection ho sa mga ganitong paraan, diskarte, kasi nabanggit na rin sa kanilang vlogger na meron ho silang nakita at pinakita ho na warrant of arrest na ipinakita ho nitong ni Torre sa kanilang vlogger na posible ito'y parang isang patibong lang ho ito dahil pag pumasok yung warrant na nasa warrant na isang babae, malamang mga kabalitaan, dampot agad yung babae. Kung sino man yung vlogger mga kabalitaan. Yan po ay hindi fake news ha. Nasabi ho yan sa vlog ni Mema na meron ho siya kasi pumunta daw siya sa CIDG office kasi magpiyansa kasi nga may nagsabi sa kanya na may warrant of arrest na di umano siya. Pero ngayon nakita niya doon at pa-picture-picture pa nga sila ni Torre kung saan ay nagtatawanan, maganda yung relasyon nila dito at yun sinabi nga na merong warrant of arrest. At ang tanong, sino kaya itong may warrant of arrest mga kabalitaan? Ito'y sinabi ko na lang dahil nga po ay nabanggit niya naman sa vlog nito ni Mema. So, ito confirm po to mga kabalitaan kasi nandun din sa CIDG office eh. So, swerte na lang ho na hindi pumunta yung nasabing vlogger ay malamang sigurado dadamputin ho yun. Wala na ho siyang karapatan mga kabalitaan. Ha? Wala ka nang, pag nahuli ka na, wala na eh. Under ka na sa custody ng kapulisan. Kung anong sasabihin mo, against yan sa iyo mga kabalitaan. So kawawa ho. Sabagay, pwede naman siguro makapiyansa ho yun. Available naman siguro yung kaso, kung anong kaso yung mga kabalitaan. Pero na umahantong na kasi sa ganitong kasuhan. Maganda ho yun kasi kinasuhan. Kisa naman pupunta ho kayo dyan sa kamera or sa tawag nito, sa pagdinig na yan, sa TRICOM, na alam mo na hindi ka na makakalabas dyan. Pero sa nakikita ko, sa una pa lang ng pagdinig na ito, ay parang kalmado ho sila. Kalmado naman si Ace Barber kahit papaano medyo makikita natin yung tsura na inis, pikon na pikon. Ang medyo mainit lang dyan, si Atras Abante mga kabalitaan. At nagbabantay rin ito si Congressman Paduano na pag may umalmal ito, cite in contempt agad. At itong si Barbers, medyo relax lang. At itong si Dan Fernandez, patawa-tawa lang. Siguro dahil wala nga yung mga subject nila dyan. Pero sana, kung ano nakita natin sa una, kung may pupunta mga vloggers dyan, sana ganun din yung treatment. Di po ba? Kung hindi sila makakasagot sa pagtatanong, huwag na lang sana i-incite in contempt. Pagbibigyan ng pagkakataon. O pag hindi talaga nila kayang paaminin, kung meron silang gustong ipapaamin sa taong yan, di kasuhan na lang ho nila mga kabalitaan. Di po ba? Kasi kawawa ho yung mamamayang Pilipino. Kami mga vloggers na nakakaawa ho talaga. Pag makulong, nako po, ang daming problema niyan. Kaya maganda rin, sabi ni Atty. Abayon, maganda yung hakbang ng karapatan ho nilang i-question at kasuhan ho. Kung sino pwedeng kasuhan nila niya, questionon, kumbaga, sa korte. So, ito, magandang laban ho ito mga kabaitan. Titignan ho natin kung sino talagang manaig, yung mga nasa kapangyarihan ba, or itong tinatawag ho natin na batas talaga na magkakaipi na sa puntong ito mga kabalitaan. Na dapat po yung mali siya ay wag namang pinakikiusap natin, wag naman nilang ilagay yon. Kanina po, napatunayan ko na po kanina na dahil ako po naglagay lang ng isang sa aming Facebook yata yon. Kinakamayan ko po ang ating former Vice President kasi nandun po ako sa Naga. Napansin namin nung bago kami umalis, malapit po pala yung opisina niya doon sa aming sinakyan. Ay naipasya namin na bisitahin din ang ating Vice President. Para sa akin po wala naman pong masama siguro. Naipaliwanag ko lamang doon na I was running as an independent. Talaga naman po. So if I associate myself even personally to our public figures, at sinabi ko nga po doon, I can relate myself even personally, and even unity can begin in a handshake. Bakit naman po kailangan mag-vlog siya na yun po ipakulo at panlilin lang? Ngayon tinatanong ko po sa kanya kung ano yung panlilin lang doon.
Alam niyo po, yun po yung sinasabi dito, yung abogadong na medyo hambog. Alam mo, nakakatawa yung abogadong yun eh. Sabi niya pa, sa unang intro niya pa, entrada niya pa na akala ko ba, kaya ako nandito kasi napabilang ako na, kasi yung pinapatawag daw ng hearing na ito ay para sa mga mahilig sa fake news, fake peddlers ng mga kabaitaan, fake news peddlers daw. Tapos, ako, hindi naman ako, kasi abogado nga ako, nagtuturo ako sa Ateneo. Dinala pa yung Ateneo mga kabalitaan sa kanyang kalukuhan. Ah? Tapos, sabi niya, akala ko ba yung mga dinis vloggers ay matatapang? Maisog pa naman yung dala-dala nila, di ba? Parang nilait niya pa yung DDS vloggers na hindi pumunta. At may rason kaya na hindi sila pumunta dahil nga pumunta sila sa Korte Suprema. At ayaw nila dyan na magpapatalo kasi wala talaga silang nakalaban-laban dyan sa loob. So ngayon, hindi niya alam, nandiyan pala yung isang leon na nag-aabang sa kanya. Tingnan nyo. May mga kabaitaan. Nawala yung kahambugan. Nawala yung kayabangan nitong abogadong, sino ba yung abogado na yon? Hindi naman familyado hindi naman sikat yung pangalan nito eh. Grabe yung pagmamay kasi paborito ko tong quadcom na ito na hearing kasi kay Sara Duterte. Well, in fact, meron kaming party list. Pinutol ko lang dun sa video yung party list nila para hindi mahalaman. May party list at meron akong mga 70 vloggers na ino-organize at nagtuturo ako sa Ateneo. Grabe talaga magkapagsalita mga kapatid. Napakahambog talaga. Yan pala si Kong Marcoleta lang pala yung katapat nun. Biglang naging tuta mga kabalitan. Yung pagiging tawag nito, pagiging yung asong yung bulldog. Yung pagiging bulldog niya mga kabalitan, naging tuta mga naging tuta pagdating ni Marcoleta. Siyempre, leon na leon si Marcoleta. Dire-diretso yung salita eh. Akala mo, wala talagang nasagot na tama mga kabalitaan. Maling-mali talaga at tinitwist pa yung issue ni Marcoleta. Damay-damay pa yung saga ng mamamayan. Imposible naman na hindi mo maintindihan at hindi mo malalaman agad kung ano yung topic mo at sinabi na ni Marcoleta na ito yung sinabi mo, huwag magpalin lang. Sa ano ba yung sa kalukuhan ba yun? By term yun yung isa. Huwag magpanil lang sa ganitong bagay at hindi niya pa naintindihan na siya mismo ang nagsusulat sa thumbnail at sa usaping iyon mga kabalitaan. Ganun talaga ang mangyayari sa taong may tinatago at may kinatatakutan. Kasi nga po mga kabalitaan, kung tama rin naman yung mga sinasabi mo, ay paninindigan mo hindi ka magpautal-utal dyan. Hindi ko maintindihan kasi sobrang dami na kasi yung nagmamayabang pa na may 200,000 subscribers daw siya, plus. At hinanap-hanap daw siya ng kanyang mga viewers kung hindi siya makapagprograma, makagawa ng content mga kabitan. At sabi niya pa, alam niya yung mga vlogger ay, talagang sa fake news daw mga kabalitaan. Pero isa siyang vlogger na hindi daw ganon at baka sila lang ang gumawa niyan. Yung DDS yung tinutukoy nun. Mahilig din manghugas kasi takot din siyang ma-cite in contempt pag nagkamali dyan. Pinagmamayabawin siya na ibig sabihin nun, pinabura niya yung quadcom hearing. At ibig sabihin nun, ay talagang sinasabi niya na siya ay isa sa miyembro sa Bangag Vloggers mga kabalitaan. O anumang grupo na meron siya nakakampiho sa sa administrasyon ngayon. Di po ba? So yun ang hindi maganda na magmamayabang ka una. Simula pa lang, napakayabang mo, laitin mo pa yung DDS vloggers kasi wala nga dyan sa harapan nila. Ngayon, inabangan siya ng isang leon. Yung isang leon ay talagang uhaw at gutom na gutom. Parang gusto na siyang kagatin at lamunin ni Marcoleta. Tamemeho siya, napahiyaw siya sa kanyang pinagmamayabang na meron siyang bit-bit na 70 vloggers sa kanyang lugar yung mga kabataan. Hindi ka ba bukas baka wala ka na sa Ateneo na pinagtuturuan mo ng sa mga estudyante mo? Baka pag nakita ho ng Ateneo School, ba't hindi mo ipinaglalaban yung sarili mo? Ba't nawala ka kay Marcoleta? Parehas naman kayong lawyer, abogado. Di po ba? So, ang
isa sa magiging implikasyon nun yan ay parang yung mga nakakapanood at sasabihin siguro malamang nila, oy, Ateneo teacher yan, professor yan, di mo lang marunong dumipinsa sa sarili. Di po ba? Pangit ho naging labas sa nangyari yun para sa Ateneo. Sana hindi niya lang binanggit na siya nag-aaral at nagtuturo sa Ateneo. Kung baka sinasabi lang, nagtuturo ako sa isang kilalang universidad para at least hindi madama yung paaralan mga kabalitaan. Eh, ikaw pala yung nagdadala ng fake news tapos pinagmamayabang mo pa na ayaw mo sa fake news. Ang tanong mo dyan, marunong po ba itong abogadong to mag-distinguish? Mag-differentiate kung ano po yung opinion at ano yung akusasyon mga kabalitaan? Kasi hindi niya may paliwanag talaga yung sinasabi niya na itong si Marcolita ay nanglilin lang mga kabalitaan. At kung saan bahagi po ba? Yan ba ay akusasyon o yan ba ay opinion? Di po ba? So, pag sinabi mong opinion na yon, sana sinagot mo opinion mo, sana sinagot mo na ganon. Hindi niya yung naipaliwanag Pero nasabi niya na, ano na yun, opinion niya daw yon at yun ay talagang titindigan niya. Pero pag sinabihan mo yung tao ay manlili lang, ano bang ibig sabihin nun? Opinion ba yun or akusasyon? Yung hirap kasi, nagpakamarunong kasi to yung abogadong no case mga kabalitaan. Ngayon, tinamaan ka, lintik na walang ganti ka kay Marcolita. Isang buwan, ilang taon na ba yun? Buwan or taon na ba yung post niya mga kabalitaan? O baka bago pa lang kasi nitong tatakbo nga siya nitong bago pa. Siguro last year siguro yun mga kabalitaan. Tameme siya. Kinain niya lang yung mga pinagsasabi niya. Hindi man niya na ipaglaban yung sarili niya sa harap ng mga kongresista, sa harap ng mga nasa plenaryo, at lalo na sa harap ng kanya mga ino-organize na 17 kataong nagiging vlogger na ngayon under sa kanyang kamay mga kabalitaan. Hindi na po yun na public discourse Sana man lang kung sinabi niya yung pagka-handshake, mali. Okay lang yun Kagaya po nung sinabi ko rin kanina, na may nakitandem po sa akin na isang senatorial aspirant. Hindi naman po ako yung gumawa ng billboard. Pinatawad ko na po yung female blogger na yun Kasi kasama po yun sa ating buhay bilang public servant. Yun po talaga ay protected ng ating saligang batas. Ang medyo masakit lamang po yung nagpapanggap na akala mo responsible sila. Yun, napakasakit. Harap-harapan mong sinabihan, abogado ka, pagsasabihan ka ng isang abogadong kongresista na nagpapanggap ka, isa kang responsableng vlogger. Ano ka ngayon? Attorney no case. Hindi ka ba nahiya sa sinasabi ni Marcolita? Siguro kung ako yung direktor ng Ateneo na Ateneo de Manila, Ateneo Unsa ba yun mga kabalitaan? Ay lilipat kita, i-demote kita. Kung kunyari kung nagka-problema yung paaralan na yan, yung universidad, wala ka talagang maibibigay na kontribusyon. Hindi mo may pagtatanggol yung kasi nga sa simpleng problema lang ninyo ni Marcolita, yung akusasyon mo na nanliling lang, sabi mo opinion mo, abogado ka pa naman, hindi mo nga ma-diskursuhan diyan sa loob ng plenaryo, paano pa kaya pag sa korte ng mga kabalitaan? Yun ang malaking katanungan. Abogado pa naturingan at nagtuturo pala. Pagkatapos patututsadahan ka ng huwag kayong maniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcolita. Wala naman po siyang maihayag na isang uri man lang na panlilinlang. Ayun na po yung nakakasakit. Nakakalinlang na po. Siya po yung nanlilinlang na, hindi po ako Naililigaw po niya yung marami. Ayoko po, Mr. Chair, na matapos tayo dito na parang kinakartel po ang rights ng mga vloggers. Hindi po, huwag natin gagawin yun. Sapagkat karapatan po nila na i-criticize tayo sa paraan na talagang kailangang mangyari yun. Pero wag silang magpapakasobra, kagaya po ng aking sinasabi kanina. At sabi niya,
Hindi siya mag-apologize sapagkat opinion niya. Pwede po bang mag-formulate ka ng opinion nang hindi mo naman kayang isubstantiate? Mag-charge ka ng isang tao na sasabihin mong nanlilin lang ng kapwa Pilipino at opinion mo pala yun? Yan po siguro yung dapat nating lamang nabigyan ng attention, Mr. Chair. Yung mga ganong klaseng mga pamamaraan ng pagkikriticize sa atin nang wala namang basihan. Pag may basihan po, yun po yung sinasabi ng doctrine of fair comment. Basta mayroong pinagbasihan po na kinakailangan kang makriticize. But if unity begins with a handshake, ay sasabihin niya pong panlilin lang. Talaga po, hindi naman tama yun. Kaya po sa ngalan po ng mga vloggers na kailangan din po natin sila, lalo na ang kinukomment po nila yung governance. Okay lang po sa atin yun. Huwag po tayong magiging balat sibuyas, sabi po ng jurisprudence. Kami po ay hindi balat sibuyas pagdating doon. Ngunit, kailangan tayuan naman po nila pagkaharap-harapan. Yung criticism po dapat merong basis. Kung wala pong basis, Mr. Chair, ay lalo pong napapahamak yung mga taong pinagsisilbihan nila. So, imbes na po sila yung makapag-inform, na ililigaw po nila yung marami sa atin. Yun po siguro yung dapat nating bigyan ng Katulad po ng binanggit ko kanina, sana maitanong ko po kay Dr. Rachel Khan kung nandyan pa po siya. I think yung ating pong akadema, umalis na siya yung nasa online. Kasi kanina po, Mr. Paalam Chair, kanina. dinistinguish po niya yung misinformation, disinformation, at saka malinformation. Yun pong Maybe you can ask, misinformation. yung isa nating akadem nandito pa ba yung akadem natin sa sa UP? Kung nandyan po siguro, wala na po ba? Pa-excuse na rin, Congressman Marcoleta. Yes, Mr. Chair, sinabi po sa misinformation, ito po ay karaniwan, nangyayari sa pagkakamali at wala naman siyang intensyon na iligaw yung ating publiko. Yung isa po yung disinformation, ito sinabi niya ito yung deliberate. Ito yung manipulative. Dito po ay masasakop yung ginawa ng dalawang broadsides. Deliberate po na ginawa nila. Manipulative sapagkat paano po nila ako naalis doon sa pangyayari noong January 13. Isa po ako sa nagsalita. Sana man lang may sinabi sila, meron pong isang taga-Congress ang nagsalita. Period. Okay na po sa akin yun. Pero totally po na obliterate po ako. Iyon po ay disinformation. Yun po ay hindi tama at nalilin lang po ang ating mga mamamayan. Lalo na po yung malinformation. Ito po ay nangaatake ng reputasyon. Ito po yung deepfake. Ito lamang po siguro yung inaatake natin. Pero po yung misinformation, nagkamali siya halimbawa, na-overlook po niya yung ibang mga bagay. Huwag po tayong masyadong maigpit sa kanila. Pabayaan po natin sila sapagkat nakakatulong naman sila. Baka naman sa ating pagmamadali po, nagkakamali rin tayo. Hayaan natin silang i-criticize din nila tayo. Huwag lamang po yung talagang lantaran na po, deliberate. At kung titatanungin mo naman, wala naman po palang basihan, kagaya po ng napatunayan ko sa hapong ito. Maraming salamat, Mr. Chair. I would suggest Grabe, no? Sakit to, sakit. Patama na naman yun kay Attorney No Case mga kabalitaan na gaya ngayon ay napatunayan ko na. Ano ba yung last term na sinabi niya, last message? Oh, wala. Balik natin to, balik. Oh. Nagkakamali rin tayo. Hayaan natin silang i-criticize din nila tayo. Tinitignan pa Huwag niya to. lamang po yung talagang lantaran na po, deliberate. At kung titatanungin mo naman, wala naman po palang basihan, kagaya po ng napatunayan ko sa hapong ito. Pag tinatanong, wala naman palang basihan. Tameme kasi, walang masagot kasi na-guilty at saka wala, gulpi ni gulat yung abogadong yun. Ha? Gulpi ni gulat yung abogado. Hindi niya inasahan siguro malamang mga kabitaan. Kasi nga, sobrang hambog, sobrang hangin nga eh. Pag makapagsalita, sabi pa ng abogado, akala ko pa matapang tong mga DDS vloggers, sabi pa lang, sila hakbang maisog mga kabitaan. O, ngayon, saan ba yung hambog mo?
Attorney No Case. Sana ba yung hambog mo? Diyan pa nga lang, sa maliit na problema, hindi mo pa nga may pagtanggol yung sarili mo, how much pa kaya? Yung paaralan na pinagtatrabahuan mo, ayun ba ay may pagtatanggol mo rin kung sa korte na magkakaharapan? O di kaya sa mga kliyente mo? Di po ba? Kaya minsan kasi yung hambog natin, ilagay kasi sa tama, ilagay sa lugar. Itama ho natin yung hambugan ho natin mga kabitan. Kasi kung hambugero ka, mayabang ho kayo, sa lugar ho ninyo, ay ilagay nyo lang po sa lugar na hindi ho kayo taga dyan. Sabihin natin, taga Benguet ka, taga Ilocos ka, taga Abra ka ba? Tapos sobrang yabang mo. Oh, natural. Magmamayabang ka kasi baluarte mo eh. Pag pumunta ka na sa isang lugar at alam mo kung sino-sino yung mga taong kaharap mo at may mas matalino pa sa'yo, ilagay mo yung sarili mo. Huwag kang magpapakilala na ikaw ay isang hambog na abogado. Kasi sa pananalita mo pa lang, sa tono pa lang ng pananalita mo, ay sobrang hambog na. Akala mo kung ano nang meron na nagawa sa ating bansa, mga kabalitaan. At nilalait pa yung mga DDS vlogger, mga kabalitaan. Although hindi naman kami abogado, kayo matatalino kasi binabasa nyo lahat yung libro para sa ating konstitusyon. Subalit, sa aming simpleng pag-iisip, kami naman ay nakakaintindi at hindi kami mga ob-ob, hindi rin kami mga tanga, gaya ng sinabi ni Ka Arnel Tumanan, mga kabalitaan ng INC. So nagpapatunay lang, nagpapakita lang sa pangyayaring yon, sino bang tanga sa kanilang dalawa ni Attorney Congressman Marcoleta at itong Attorney No Case, mga kabalitaan? O kayo nang humusga ho dyan. Kasi tapos na ho ako, kita-kitso tayo sa susunod pang mga video yung i-upload natin dito, mga kabalitaan. Ay, matsalam ho, 45,123 subscribers na ho tayo. Paunti-unti lang pag paakyat. Masaya na ho tayo dyan, mga kabalitaan. At may babalik ko tayo sa inyo, hintay-hintay lamang ho, mga kabaitan. At sana magkakaroon na tayo ng 50,000 subscribers bago ho ang eleksyon at bago matapos ang taon. Sana mag-100 na rin ho tayo, mga kabalitaan. Maraming salamat ho. Hanggang dito na lang ako'y magpapaalam na dahil pahinga muna dahil babalik tayo mga ilang oras. Alright? So kung nagustuhan niyo po yung video presentation natin, reaction video, like, comment, i-share, at pinutin ang notification bell, lalo ho mag-subscribe tayong lahat para masaya at laging updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. Ako'y magpapaalam na. Matsalam sa inyong lahat. To God be the glory. Mama. Chip. Peace out.